throughout all the cities and villages. So, ang pangangaral po ng Panginoon ay tumutugon sa pangangailangan ng mga tao. Ang pagmiministeryo ng Panginoon ay tumutugon doon sa nakikita niyang pangangailangan. At ang kanyang lugar na pinupuntahan ay cities and villages. May malalaking lugar at maliliitang lugar, pero yung galaw niya hindi po nagbabago. Amen po ba? So as we see this ministry ng Panginoon, pwede natin tingnan paano ba dapat tayo gumagalaw na nakikibahagi sa ministry ng Panginoon. Una, hindi natin maiwasang magturo ng salita ng Diyos. Hindi natin maiwasang magturo o magpahayag ng katotohanan ng Ebanghelyo. Hindi natin pwedeng maiwasan ang pagtugon sa pangangailangan. Dito po, meron siyang medical mission. Teaching, ang sabi na, healing every disease. Pero, it's all about what? It's all about gospel of the kingdom. So, yung akin mong tinitingnan sa panahon ito, habang iniwan na po natin yung 2025, paano tayo gagalaw sa 2026? Dapat may kinalaman doon sa ministry ni Jesus about gospel of the kingdom. And that gospel, nangangahulugan, dapat tayo magturo ng salita ng Diyos. And that gospel, nangangahulugan, dapat natin iproklama ang ebanghelyo o ang gospel ng Panginoon. And that kingdom of the gospel, nangangahulugan din ng pagtugon sa praktikal na pangangailangan ng tao. So, kaya nga po, pagdating po sa verse 36, sabi niya, when he saw the crowds, he had compassion for them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. So, gusto ko po yung salita, when he saw. So, yung nakakita ng gawain ng Panginoon, nakakita ng galaw ng Panginoon, dapat ganito rin dapat ang ating paningin bilang tayo ay mga tinawag ng Diyos. So by 2026, yun po ang susundan natin. Ano ang nakita ni Jesus? Dapat yun din ang makita natin for 2026. Tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, sa banal, ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong habag, sa iyong pagpapala, sa kalakasan, kasiglahan. Salamat po. Bigyan mo kami ng sapat na lakas, Panginoon, upang ang mga bagay na gusto mong ipakita sa amin ngayon ay malakaran po namin for 2026. Bigyan mo kami ng sapat na lakas, talino, kakayanan upang mahayag po namin sa aming buhay ang iyong kalooban. Muli ka at ang iyong lingkod, Panginoon, bigyan mo ng talino sa pagtuturo ng iyong salita. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Ano po ba ang particular theme natin for this year? Ito po ay nabanggit ko na last year pa. Isang taon na po nakaraan. Yung tema po natin for this year is reaching people for Christ. Hinugot po natin ang talata na yan, ang pangitain na yan sa pamamagitan ng chapter 39, verse 35 to 38 ng Matthew. So, ibig sabihin, pag-uusapan po natin ang talata na yan, meron tayong particular na direction. Number one is seeing what Jesus see. Makita po natin kung ano ang nakita ng Panginoon. Maglingkod tayo kung paano naglingkod ang Panginoon. Magpahayag tayo ng katotohanan kung paano nagpahayag ang Panginoon. At mag-send out din tayo kung paano yun ang pangarap ng Panginoon doon sa kanyang mga alagad. So parang, Pastor, nakakasawa na yan, usapin na yan. Lagi na lamang ba ipahayag ng Ebanghelyo? Lagi na lamang ba kinakailangan mag-send out tayo? Lagi na lamang ba magsasalita tayo tungkol sa gospel? Eh kung hindi po natin gagawin yun, ano na ang gagawin natin? May naisip po ba kayo? Kung hindi na natin gagawin yung nakita ni Jesus, ano na po ang gagawin natin? Sabi ng teacher ko, go to the river and get suicide. Wala ka ng plano sa mundo. Anyway, ang tema po natin is start with a new compassion. So simulan po natin ang ating mga pangarap
Simulan po natin ang ating direksyon, ang ating goals, with this compassion, kung paano nakita ng Panginoon doon sa mga tao. So naniniwala po ako, nung last 2025, meron kayong pinaplano by 2026. Marahil ang inyong pangarap ay tumaas ang sweldo. Marahil ang ating pangarap maging sikat. Marahil ang ating pangarap tumaas yung antas natin sa ating posisyon. O kaya naman, yung iba naman gumanda ng kaunti. So, sa akin, hindi ko na po yan pinapangarap. Natural na po yan. May konting ganda. Anyway, so start with new compassion. So, kung paano nakita ni Jesus yung compassion na ito, siguro ito magandang pag-usapan natin sa usaping ito. In verse 36, sabi niya, when he saw the crowds, he had compassion for them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. So, yung paningin ay magandang bagay na makita natin. Sa iba, tinatanaw yan parang vision. So, meron kang nakikita, nalalakaran, meron kang direksyon, nalalakaran, meron kang programa na nilalakaran base doon sa pangitain na nakita mo. At ito ang magandang makita natin sa unang linggo pa lang ng 2026, makita mo ano ang vision na nakikita mo na connected sa plano ng Diyos. So, hindi ko po sinasabing masamang yumaman. Yan ang pangarap natin. Hindi ko po sinasabing masama ang sumikat dahil medyo artistahin ka. So, madali kang sumikat. O kaya naman, hindi natin pinagbabawal na ikaw ay maging mahusay at magaling. Pero, ang tanong, nakikita mo ba sa iyong pangitain, yung pangarap ni Jesus ay yun din ang maging direction mo sa plano o direction sa 2026. So, that is a challenge. Pero isang bagay po nakita ko, sabi dito, when he saw the crowds, he had compassion. We saw the crowd with that great compassion. At naniniwala po ako, dahil sa kanyang compassion na yan, nakapag-develop po siya ng 12 apostol, na yung isa ay nag-Judas. At yung 12 apostol, nangarap din, makaimpluwensya sa maraming mga sitwasyon. At merong isang apostol na nagbisyon sa ibang-ibang dako. Saan po yan nag-umpisa? Dahil sinabi ni Jesus, nakita niya yung compassion, maraming mga tao ang tunay na nangangailangan. So sa sitwasyon po nila, iba yung pangangailangan nila. Pero iba rin po ang pangangailangan ng mga tao ngayon. Tama po ba? Tingin niyo po sa katabi mo, anong pangangailangan niya? So mahalagang bagay po, kapag alam po natin yung pangangailangan, yung iba ang understanding problema eh. Kapag may pangangailangan, ibig sabihin problema. Pero ito po, ay nakikita niya yung pangangailangan at dapat tugunan yung pangangailangan. So, alam niyo po ang tunay na sitwasyon, hindi mo pwedeng i-resolve ang isang problema kung hindi mo alam kung ano ang problema. Agree ba kayo dyan? Mahirap i-resolve ang isang problema kung hindi mo nakikita. Mahirap mong bigyan ng solusyon ang problema kung wala kang idea. Pero ang sabi ng ibang tao, may problema ka. Pero hanggat hindi mo yun nakikita sa sarili mo, hindi mo yun matutugunan. Magiging matigas lamang ang puso mo, magiging matigas lamang ang isipan mo, hindi mo mare-resolve. Pero dito po, may nakitang issue si Jesus. Ano ang issue? Sabi niya, because they were harassed, they were helpless, they were sheep without a shepherd. So, malaking problema ba yan? Yung nalilito ang mga tao, sila ay walang magagawa sa kanilang sarili? Malaking problema ba yan? Yung walang nangangalaga sa kanila? Malaki mo bang problema yan? So, sa puso ni Jesus bilang isang pastor, malaking pangangailangan ang dapat tugunan ng mga tao. Eh kaso kung wala na tayong Jesus na literal na sa ating kalalagayan. Pero naniniwala po kung merong mga dinevelop ang Panginoong Jesus na kumakatawan ng kanyang pangitain. Jesus na siyang gagalaw sa kanyang misyon. At tingnan niyo po yung katabi niyo. Pwede na bang Jesus yan? Pero ang Jesus na tinutukoy ko ngayon, hindi Jesus na kinakailangang ipako pa sa krus. Kundi ang Jesus na tinutukoy ko ay siyang gaganap ng tungkulin
upang isang katuparan kung paano nakita ni Jesus yung kahabagan niya doon sa mga tao na yun. At para tumbukin po natin, that is the church. Kung part ka ng church, dapat nakikita mo rin kung ano yung nakikita ni Jesus. Amen? Makikalamin po yung katabi mo. Nakita mo na ba kung anong function mo dyan sa compassion na yan? So ito po yung magandang bagay na pwede natin bigyan pansin. Okay? In verse 37 and verse 38, then he said to his disciples, so hinarap niya po yung disciples. After niya makita yung needs, tapos nakita niya yung pangangailangan, kalalagayan ng mga tao, hinarap niya po yung mga disciples. Then, the harvest is plentiful. So merong malaking pangangailangan. Merong malaking issue na dapat tugunan. Pero sabi niya, in verse 37, sabi niya, the harvest is plentiful, but the laborers are few. So ang laki ng pangangailangan, huwag yung gumagalaw. Hindi kayang tumugon. Pwede kayang nakikita yung pangangailangan, pero hindi natutugunan kasi walang gumagawa. Walang kumakatawan, hindi tumitindig sa kanyang posisyon bilang isang disipulo ng Panginoon. Pwede ba yun? Pwede po. Kapag ikaw ay naging bigin, kapag ikaw ay naging bulag, kapag ikaw ay namamanhid, walang pakiramdam. Pero alam niyo po, si Jesus, ang ating Panginoon, nangungusap siya. Pinakausap tayo sa pagpasok ng 2026, isama po natin sa ating pangarap yung pangarap ni Jesus na matugunan, makatugon po tayo sa mga particular needs ng mga tao na inilalapit sa atin ng Panginoon. Amen? Pwede po bang palakpakan ng Lord? So, ito po yung gusto kong bigyan pansin. Let's see people with compassion like Jesus. Tingnan po natin yung mga tao kung paano nakita sila ni Jesus na may habag. Start with new compassion. So, yung compassion na tinutukoy ko po dito, hindi yung para naawa ka lang. Kundi yung compassion na tinutukoy dito, tinatawag natin merong kilos, merong galaw. Hindi yung kapag nakita mo, merong naawa ka, pero tinignan mo lang, wala kang ginawa. So, hindi ganyang klase ang galaw ng compassion na tinutukoy ni Jesus. Dito po sa mga talata, meron lamang po tayong tanong para i-guide po tayo sa pag-unawa ng talata. How does Jesus feel compassion for the crowd? So, the crowd, di ba? Ano po yun? Number one, they were harassed. Ang ibig sabihin ng mga tao may pakiramdam na nalilito, naliligaw. Tama si Jesus, naparito ako upang hanapin at iligtas ang nawawala. Ang tanong, meron ba tayong ganitong understanding? Bilang mga mananampalataya, Pastor, bahala na po kayo dyan, kayo ang manggagawa eh. Kayo po ang pastor. Hindi, Pastor, bahala na po mga kabataan dyan, sila pang may lakas. Pastor, tama lang po sa akin magsimba. Yun na lamang po ang galaw ko. Hindi ko na kailangan tumugon doon dahil ako mismo, special, nakangailangan din ako papaputugon sa pangailangan ng iba. Kapag ganyan po naging paningin natin, hindi ka kikilos, hindi ka gagalaw. Kasi ang feeling mo, ikaw yung helpless. Ang feeling mo, ikaw yung in need. Pero ang totoo, iniligtas ka na ng Panginoon, binigyan ka ng matuwid na kaisipan, nilagyan ka ng maayos na buhay para tumugon doon sa pangailangan. Pero until now, for 20 years, walang galaw sa buhay mo nang tingin mo lang ka na lamang nangangailangan at tutugunan ang pangangailangan. Pero mga minamahal, dapat dumago ka na sa pananampalataya, tumutugon ka na sa pangangailangan. As we saw the vision of Christ, hindi ka na lamang tumitin mo, wala kang magagawa. Amen? Dapat po, nakita mo yung sarili mo, hindi ka lamang tumanda sa pananampalataya. Tumutugon ka sa binibigay ng Panginoon na pagkakataon sa pangangailangan ng mga tao. Amen? So they were harassed. Nalilito ang marami. Marami pong mga issue sa panahon natin ngayon. Mga kabataan na issue na namin. Tinatawag na, ano yan, yung stress. Meron bang issue ng, batang-bata pa lang, na-stress na. Batang-bata pa lang, meron ng mga problema sa issue ng
kaisipan, parang ang daming problema. Mga minamahal, minsan wala tayong pakialam dyan. Diba? Pero hindi po aksidente na nakilala mo ang Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, hindi aksidente na nakilala mo si Jesus. At mas maganda ito pa po, hindi aksidente na di bahagi ka ng isipan. Hindi ang pakiulit nyo nga po, hindi aksidente na naging bahagi ka ng isipan. Hindi po sa katabi mo. Ang pinupuntas ko lamang po, yung nakita ni Jesus, di pa nangailangan dahil meron siyang dapat tugunan. Ano pa yung pangalawa nakita niya? They were helpless. Di ba? Parang wala silang magagawa kung hindi sila tutugunan. So, para yung picture, ano yung picture na minsan, binuklat yung isang bubong ng 4 na magkakaibigan. Tapos pagbukas, dinala doon yung isang, ano yan, pilay ba yun? Lumpo. Yung ano na yon, yung lumpo na yon, hindi niya kaya na lumapit kay Jesus. Pero salamat, may 4 siyang kaibigan na nagmalasakit sa kanya, binuksan yung bubong. Problema, buti hindi sila dinimanda. No? Sinira yung bubong. Tapos paglapag doon, tinugunan ng Panginoon yung pangangailangan. Ano yung nakita? Nakita ni Jesus yung pananampalataya ng mga kaibigan. So, ang ibig ko pong sabihin, doon sa mga taong nangangailangan, meron pagtulong na nagaganap, ibig sabihin, expression po ito ng pananampalataya. Hindi ka pwedeng tumugon nang wala kang pagtitiwala sa pangitain ni Jesus. Hindi ka pwedeng tumugon kung gusto mo lamang mag-show up. Hindi. Pakita mo lamang ang sarili mo. Kung ganyan lang po ang ating paningin sa pagtugon sa pangangailangan, may malaki tayong problema. Kasi nakasentro lang tayo sa sarili. Kapag hindi natugunan yung needs mo, bahala na kayo dyan, iwan ko na kayo. Tampuhin. Kasi nakasentro sa sarili. Pero mga minamahal, binibigyan ko po kayo ng pangitain sa pagtingin sa pangangailangan, hindi nakasentro kay Jesus, sa sarili. Kundi nakasentro sa nakitang pangangailangan ni Jesus. Amen? Pwede po bang palakpakan ng Lord? Ano ba po nakita niya? They were sheep without shepherd. Siguro hindi natin masyadong naiintindihan ang idea niyan. Ano kung wala pastor? Diba? Siguro magkatanong tayo, ano kung walang pastor? Kaya ko namang mabuhay mag-isa. Ano kung walang pastor? Ang idea po kasi, yung issue, kaya ginamit yung salitang sheep. Kinakailangan, kasi ang sheep po, ang idea niyan, malabo yung mata. Yung kanilang paningin maiksi lang. Ngayon, kapag sila ay nalayo sa kanilang pastor, madali siyang maliligaw. So, yun po yung idea ng sheep. Tapos yung sheep, alam niya yung amoy kung sino yung kanyang pastor. Kasi usually po, naalala ko yung picture nung nakaraan na doon sa sa lugar na nagpapastol yung mga pastol sa gabi, kasama nila yung pastol. Ibig sabihin, ang idea, kung saan natutulog yung kanilang yung sheep, doon din yung shepherd. Kaya sa madaling salita, yung shepherd at saka yung sheep magsinamoy. Kaya alam po ng sheep kung sino yung kanilang pastor. Ngayon, yung idea na yan, sinabi ni Jesus sa pangangailangan ng mga tao. Ang tao ay ito, ang tao ay kulang sa pangangailangan dahil wala silang shepherd. So, ang ibig pong ipuntos, maraming mga tao walang nag-guide. Maraming mga tao hindi nagkakaroon ng direksyon na sumunod sa Diyos kasi walang nag-guide. Tingnan niyo ba yung katabi niyo? Kailangan bang i-guide o dapat nag-guide na? Kailangan pa bang i-guide yan o dapat nag-guide na yan? So nakuha niyo po yung pinuputos dito. How does Jesus feel compassion for the crowd? Simple lang. So the crowd that they are harassed, that they are helpless, they are without shepherd. At yung pangangailangan na yun, kailangan tugunan. Hindi niya naman kaya harapin yun. Napansin niyo po, yung sumunod na talata, hinarap niya ang kanyang mga alagad. Ano pa po nakita natin? The harvest is plentiful, but the laborers are few. Meron na po, distinct niya na yung problema, pero ang issue pa rin ay ito, but the laborers are few. Ang laki po ng pangangailangan,
pero walang gustong pumasan. Binabayaan na lamang doon sa mga, sige, bahala na kayo. Yung mga tao, busy, walang pakialam. Yung mga disciple ni Jesus, hindi pa nila nakikita yung sitwasyon. Ngayon, hinarap sila ni Jesus. The harvest is plentiful, but the laborers are few. Tanong, tayo po ba ay disciple ni Jesus na hindi nakikita yung pangarap ni Jesus? O tayo po ba ay disciple ni Jesus na tumutugon? Hindi tayo kabilang dun sa mga tao walang tugon. So mga minamahal, alam ko po, ito yung pangarap natin by 2026. Hindi ko alam yung mga detalye ng pangarap natin. Pero gusto ko pong isama po natin sa ating pangarap kung ano yung nakita ni Jesus. By 2026, huwag po natin gawing bisita lamang tayo sa plano ng Panginoon. Dapat kasama po tayo sa plano ng Panginoon. Amen? Pwede po bang palakpakan ng Lord? The harvest is plentiful, but the laborers are few. In verse 28, pakibasa nga po ng sabay-sabay. 1, 2, ready, go. Therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. So, ano ang tugon ni Jesus? Makita yung pangailangan. Hinarap niya po yung disciples. After niyang harapin yung disciples, pinakita niya yung situation, yung issue. Then, verse 28, meron na po siyang solusyon. Ano ang solusyon? Therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into the harvest. Kinakailangan yung mga apostol, yung mga disciple, makita na yung pangangailangan, dapat isa na sila doon sa mga laborers. Amen? Napakasimple nung statement na yan. Pero kapag binalikan niyo po yung buong chapter 9 ng Matthew, marami po siyang ginawa. Nagpagaling siya ng isang pipi. Merong ibang may karamdaman, pinagaling niya. Merong pagtawag kay Matthew. So yung buong chapter ng Matthew, ay marami siyang ginawa ng pagpapagaling. Pagtugod sa pangangailangan ng mga tao. Pero this time, in verse 35 hanggang verse 38, hinarap niya po yung kanyang disciples para ipaliwanag yung lahat ng galaw na yun, hindi po lamang iyon trabaho. Kayo ay disciple ko, trabaho rin ninyo ito. Kaya sabi niya, therefore pray. 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 For the harvest is plentiful. Kailangan po ng mga laborers. So, nakuha niyo po, how Jesus deals the issue of the crowd? Simple lang. Ano yung sinabi niya? Therefore, pray. At yung pananalangin po, hindi yan simpleng pananalangin na iniuumos mo lang yung pangangailangan mo sa Panginoon. O, eto Lord, ito ang gusto ko. Give me. Lord, I wish, give me. Parang ang iyong request sa prayer ay more on sa needs mo lang. Pero hindi ganyan ang disenyo ng prayer na ito. Ang prayer na ito, para makatugon, doon sa pangangailangan ng mga tao. Amen po ba dyan? The harvest to send out laborers into his harvest. So, simple lamang po yung ating idea na pinag-uusapan dito po sa talata. Jesus saw the crowd with that compassion. At yung compassion na yan, dapat magkaroon din po tayo ng ganyan compassion. Tanong, ano ba yan? Inihulog ba yan ng Diyos sa puso natin para magkaroon ng compassion? O yan ay expression dahil una, minahal mo ang Lord. And then, that love na meron sa puso natin sa Panginoon, sumusunod yung habag. Kasi ganun yung damdamin ni Kristo. So, sabi ko ng itong idea ko ng compassion, ini-evaluate ko po yung sarili ko. Kasi sinasabi lagi ng asawa ko, matigas daw ang puso ko, hindi ako mabilis tumugod sa mga kailangan. Kailangan pa daw paliwanag sa akin para maintindihan ko. Sabi ko, siguro nga, ganun ako. Pero minsan po kasi hindi ako talaga mabilis tumugon. Ang idea ko po, personality ko, nakita ko,
yung pangangailangan mo, pero hindi ako maggagawa ng action kung hindi mo ako bibigyan ng pagkakataon. Hindi ako pakialamero sa madaling salita. Pero yung iba, hindi pa sinasabihan, nangingialam na. Kahit hindi niya issue, kahit hindi niya problema, papasukin niya. At minsan, hindi na talaga nakakatulong yung kanyang galaw. So sabi niya, alam mo yan, hindi ka maawain. Okay na lang kung ito ay kahinaan, tinatanggap ko sa sarili ko. Pero, ang katotohanan ko, dapat maging matalino sa paglalapat ng habag. Sa paglalapat ng mercy. Hindi kinakailangan na naintindihan mo na awa ka. Alam niyo po, pag hindi ka naging matalino, yan yung tinatawag madaling maloko. Maloko, yun. Maloko. Isipin, madadaya ka. Kasi sobra kang mawain. No. Alam niyo po, dito sa church, minsan nagsabi tayo na pag binahanap yung pastor, huwag niyo sasabihin yung pangalan mo. Bakit? Kasi mamaya, yung naghahanap dyan, hindi naman talaga kilala si pastor. Marami na pong sitwasyon, inaalam talaga yung bahay ng pastor. Meron pang lumapit dito, pinakilala ako ng pastor, tapos, naglapat siya ng mga kailangan niya, pero hindi ko alam kung totoo yun. Pero para matahimik lang, kasi ayaw umalis eh. Sige po, ito na lang po ang tulong ko. Pero alam ko, hindi talaga yung tulong na yun ay kapaki-pakinabang. Kasi po, parang tingin ko racket lang. Pero since na may ginagawa ako, dahil nasa bahay ako eh, pinapunta ako rito, kinausap ako, hindi ko alam kung bakit nalaman yung bahay ko. So, hinarap ko. Pero along the way ng pag-uusap namin, kahit na gano'n ako, hindi ko naman binastos. Pero at the end, natapos yung aming kwentuhan, binigyan ko pa rin siya ng tulong. Pero at the back ng puso ko, Panginoon, hayaan ko na kung ano man yung sitwasyon niya. Yung compassion ko, maganda yan. Pero hindi kinakailangan na hindi ka maalam, hindi ka marunong. Be wise para sa paglalapat ko ng compassion. Amen? So ito po yung makikita natin. Number 1, see the needs. Compassion begins with awareness. So mahalagang bagay, para po makatugon, dapat aware tayo. At yung awareness na ito, alam mo yung tunay na sitwasyon. Hindi ka dinadaya. Hindi ka pinapaikot. Hindi ka, bugso lamang ng damdamin mo. Kasi mayroong mga damdamin na bugso lang, tapos ang bilis tumigil, namamatay agad. Pero yung tunay na compassion, hindi po yan nananatili ng isang araw. Ito po ay nagpapatuloy sa mahabang panahon at kumikilos ka that compassion para tumugon sa pangangailangan na hindi sa maliitang galaw, kundi pang malawakan at pang mahabaan. At naniniwala ako ganyan ang galaw ng Diyos. Ever since, sa panahon niya hanggang ngayon, 2026, yung compassion na yan, hindi niya yan iniaalis. At yung compassion na yan, nagde-develop ng maraming ministry. Yung compassion na yan, gumagawa ng maraming mga aklat. Yung compassion na yan, gumagawa ng maraming mga awit. Yung compassion na yan, gumagawa ng maraming serbisyo. Nalala ko lamang po, si William Carey ba yan? Yung missionary sa India. Nirecognize ng India yung kanyang participation doon dahil meron siyang mga naitayong hospital, meron siyang naitayong mga university, kasi yung panahon niya, maraming mga taong pangangailangan. Ngayon, sa kanya pong pangangalap sa pagtugon sa misyon, nakapag-put up ng mga school, nakapag-put up ng mga hospital, kasi yun ang pangangailangan ng tao sa panahon na yun. Hindi po naging madali yung kanyang pagbibisyon kung mababasa niyo yung kanyang kwento. Sa ganun lang galaw, tinamaan siya ng malaria, tapos yung asawa niya, sinisisi siya, uwi na lang tayo sa atin, walang mangyayari sa buhay natin dito. So, dinidiscourage na po siya ng asawa niya kasi yung kanyang damdamin, yung kanyang compassion, hindi yun ang damdamin ng kanyang wife. Kaya ang nangyari po, lagi na lamang may issue sa kanya, problema.
At the end po, hindi naman siya sumuko. Ginanap niya pa rin yung habag niya, nakapagputap ng universities na marami pang mga bagay. Tapos, yung kanyang pangalan, na-recognize doon sa, hindi dikit sa letter, stamp, ni-recognize yung kanyang contribution ng bansa ng India sa panahon niya. Sa tingin ko po, nagsimula ito by the idea of compassion. So kapag po nakita natin yung pangangailangan at tama ang tugon sa pangangailangan, mayroong mangyayari at gagawin ang Diyos sa buhay natin. Amen? Pwede po kong palakpakan ng Lord. See the needs. Compassion begins with awareness. Awareness na tayo ay nakakakita ng malinaw sa pangangailangan na yan. At hindi mo kinakailangan tugunan kung hindi mo kaya. Minsan pwede kang gamitin tagapagsalita para tumugon sa pangangailangan. O pwede kang gumawa ng simpleng aksyon para magbigay halimbawa para tumugon sa pangangailangan. O pwede kang magsanay ng mga tao na pwedeng tumugon upang marami ang gumanap. Kasi kung sasarilitin lang natin yung habag na yan, hindi natin ita-transfer, hindi po gagalaw ng maayos ang misyon at pangitain ng Panginoon. So dito, see the needs, compassion begins with awareness in verse 36. So sa madaling salita, mga minamahal, yung nakakakita ng tunay na pangangailangan, naliless yung tinatawag na self-centeredness. Diba sabi ni Jesus, ang sino mang nais sumunod sa akin, pasanin ang kanyang krus at sumunod ka sa akin. Meron pa siyang sinabi. Ano ang sinabi niya? May lungga ang mga asong gubat. May pugad ang mga ibon. Pero ang anak ng tao, wala man lamang masulingan ang kanyang ulo. Nais sumunod sa akin, pasanin niya ang kanyang krus araw-araw. Mataas na antas ng pananawagan sa pagsunod sa tawag ng Panginoon. Hindi simpleng para ka lamang nakahiga sa bed of roses. Na tingin mo ang misyon, ang pagtugon, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay ipapurpose ka at tugunan ang pangangailangan natin. No, hindi ganun ang idea. Iniligtas tayo ng Panginoon, pinaganda ang buhay natin, binigyan tayo ng magandang kaisipan upang tayo paglapat sa komunidad na ating ginagalawan, tayo po ang kikilos at gagalaw upang i-representante natin ang misyon ng Panginoon. Amen? Pwede po bang palakpakan ng Panginoon sa atin? Compassion begins with awareness. Number 2 po, act with mercy. Mercy is compassion in action. So ang idea po, ang tunay na may habag, gumagawa, kumikilos, nag-iisip, nagpaplano, nangangarap. Tingnan niyo po yung katabi mo. Ano yan? Pangarap na lang ba yan? Pangarap na lamang ba tayo bahagi ng iglesia, pero walang galaw, walang kilos? Mga minamahal, opo, tatanggapin ko yung aking preaching na ito ay nananawagan ng mga tutubong disipulo. Ikaw ay kabataan, young adult, kababaihan, katatayan. Kung naririnig mo ang mensaheng ito, pakinggan mong mabuti. Pwede kang tinatawag ng Lord. Tanungin mo sa kaibuturan ng puso mo, tinatawag ba ako ng Lord? May maliit ba akong maitutugon sa malaking pangangailangan? Meron bang habag na ilalagay ito sa akin? So kung meron kang nararamdaman, magsimula ka ng mag-ayos ng buhay mo. Sabi sa katabi mo, mag-ayos ka ng buhay mo. Bakit po? Kapag hindi natin inayos yung buhay natin, hindi tayo magiging effective witness ni Jesus. Hindi tayo effective na disipulo ni Jesus. Minsan po, habang pinagbubulay-bulayan ko to, sabi ko, pwede ko ba itong sabihin sa mga young teens, yung ganitong panawagan? Titingin ako kay Laika. Pwede akong tumingin kay Jen. Itong mga young teens natin,
sila ay mag-guide sa mga Yankees natin eh. Sila yung inilagay, napili, para pangunahan yung Yankees natin. Gaganap kaya ng tukulit para masyadong mabigat tawaran ng mga Yankees na to. Pero yung pampalawagan ito, pwede bang akma sa Yankees? Tanong ko sa isip ko. Kung meron mag-guide sa kanila, salamat po. Tumugon po sa panawagan si Ma'am Laika, si Ma'am Jill, para alalayan ng ating Yankees sa pagsunod sa kalooban. Wala pa tanong po na. Ay, po ba yan? Pero last time po, kwento ko lang din. Kwento. Bakit? Nagkukwentuhan kami ni Jen, naiiyak po siya. Kasi parang ang pakiramdam niya, ang bigat na tungkulin ang pangunahan ng Yankees. Hindi dahil mahirap kausapin ng Yankees. Tingin niya, sa kanyang pagiging kabataan, meron ng agad sense of responsibility. Wow. Naiiyak po siya. Sabi ko, Nak, pag tinignan mo lang yung kakayanan mo, mahirapan. Pero pag tingnan mo ang gagawin ng Diyos sa buhay mo, kakayanin. Ganon din po ang tingin ko sa sarili ko. Nagsimula ako sa laging pangamba, takot. Pero kapag nag-move forward ka, nag-step forward ka na, by faith, kumikilos, nangunguna, gumagawa ang Panginoon para may sa katuparan ang kanyang plano. Amen? Pwede ko palakpakan ng Lord. Up with mercy, with faith. So pananampalataya upang kumilos tayo, gumawa tayo. So isang magandang bagay po na nakikita po natin dito, Jesus saw the crowd with compassion. And finally po, sabi niya, work for the harvest. Mahalagang bagay, hindi mo lamang makita, hindi mo lamang maramdaman yung habang. Dapat meron kang galaw, kilos. Sabi niya, work for the harvest. Commit to being part of God's mission through service, sharing the gospel, and support the mission with prayer and financial help. Verse 37 and verse 38. So sa madaling salita po, mga minamahal, yung compassion na pinag-uusapan natin, hindi lang simpleng nakita. Hindi lang simpleng nahabag, kundi merong kilos at galaw para umani. Ang palay po, pag hindi mo nang naani sa tamang panahon, malalaglag na lamang sa lupa, masasayang. Yung pinagpaguran mo, habang ikaw yung dating masasayang. Yung munggo, na kinukwento sa akin ni Jeep, nung siya ay mga kabataan pa, pag umaani daw po sila ng munggo noon, inaani nila yan ng madaling araw. Sabi ko, bakit madaling araw? Kasi daw, pag nabutan po ng sikat ng araw, yung munggo na hinog na, kailangan anihin, puputok yun, sasabog yung mga buto. Ang hirap daputin yung mga buto. Kaysa pitasin isa-isa yung mga tangkay ng, anong gusto nyo? Yung magandang pag-ani o yung mahirap na pag-ani? Umaga ko na lamang pupuntahan yan. Kasi maliwanag na yun, makikita ko na. Medyo maganda sa pagkaramdam pero mahirap na pag-ani. Bakit? Sabog-sabog na yung buto, dadamputin yung isa-isa, mahirap yun. Pero medyo madaling pag-ani. Kailangan na lamang ng kaunting sakripisyo. Gigising ka ng madaling araw, magdadala ka ng panliwanag para pitasin mo isa-isa yung mga tangkay na may buto. Yung tangkay ng munggo. So wala po akong kinalaman dyan. Pero yung work of the harvest, simple lang. Nasa tamang timing. Mahalaga po ang timing. Hindi sugod ng sugod. Hindi pa hinog, aanihin mo na, hindi pugot yun. Walang pakinabang doon. Dapat nasa tempo, nasa timing. At nakikita ko po, yung principle ni Jesus, Jesus saw the crowd with that compassion, ini-encourage niya yung kanyang mga disipulo na mag-commit sila, maging bahagi ng misyon, mag-commit sila na mag-servisyo, mag-commit sila, mag-share ng gospel, and that mission, through that compassion, nangangahulugan, handa silang hindi lamang simpleng nananalangin, tumutugon sa kaya nilang tugunan
na pangangailangan. Amen? Pwede bang yuko tayo sandali? Pray ka. Panginoon, bigyan mo ako ng understanding mo. Ano bang bahagi ko sa iyong iglesia, assumption mo? Okay. Salamat po. Yung inyong prayer, narinig yan ng Lord. So sa tamang panahon po namin na mag-discover kung ano yung tugon ng Lord. Anyway, sana nakita po natin yung particular function po natin. So, dito po, tatlong bagay ang binigyan natin ng pansin. Una, see the needs, act with mercy, work for the harvest. Mahalaga po yung composition na yan para po mailapat po natin ng tama ang pagtugon sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Amen. Siya na kayo seryoso eh. So, finally po, meron naman tayong mabilis na tips para sa ating mensahe ngayong umaga. At ito po ay pwede natin gamitin along the way ng ating paglapad, pamumuhay, pagkaplano sa buong isang taon. Helpful tips, pray to do the action of mercy. Number 1, matabasa po na sabay-sabay. 1, 2, ready, go. Pause to see, stop rushing, and notice the needs around us. Ang kalaban po natin madalas, pagiging busy. So, kinakailangan mo muna, sige, pause ka muna. Stop. Relax. At tingnan mo kung saan ka pwedeng tumugon. At kapag binukas mo yung paningin mo, naniniwala po ako, makikita natin yung Panginoon. At hindi tayo magiging sentro lamang sa sarili. Makikita mo yung categorical function mo. Makita mo yung life mo na connected sa plano ng Diyos. Yung existence mo, hindi lamang pansarili. Nagko-connect sa plano at kalooban ng Panginoon. Kapag nakita mo yung needs, hindi mo kinakalang tugunan, malaki ang needs natin. Nanonood ako ng TV, kailangan natin ng mga leaders na mahuhusay at mga leaders na may takot sa Diyos. Pag kailangan natin ng educator, kailangan natin ng mahuhusay na teachers. Kailangan po natin ng mahuhusay na mga tagapagturo, educator. Pag pumunta ka doon sa mga hospital, kailangan natin ng mahuhusay na doktor. Yung hospital po natin maganda, pero kulang sa facilities. Kapag sumobra na po sa 300 ng tao, hindi na kayang i-accommodate. Kasi parang 150 lang ata yung rooms. Kaya pag nagpunta kayo sa hospital, wala nang bakanting room. Kung ilang araw kang aabutin doon sa emergency, sasakit na lang yung bewang mo. Dahil nakaupo ka lang doon sa wheelchair. Minsan po, hindi natin kayang tugunan ng maraming pangangailangan. Pero kapag tumigil ka sandali, paano ba ako tutugon? Siguro para maging konkreto yung iyong pagtugon, saan ka gumagalaw? Ano yung community na ginagalawan mo? Ano yung circle na ginagalawan mo? Baka dyan, meron ka maging function. So, hindi ka lang tumitingin, bahagi ako ng adult, young adult, dito ako gagalaw. Bahagi ako ng young people, dito ako gagalaw. Maaaring yan yung composition natin sa loob ng church. Pero paglabas mo ng church, nandoon yung mga taong maraming pangangailangan. Pwede kaibigan mo yan, pwede classmate mo yan, pwede yan kapitbahay mo, pwede yan kaututang dila, katismisan. Pwede po yan. Baka ikaw ang tinatawag ng Lord para tumugon sa kanila, para akayin sila matutulungan sa Panginoon. So number 2 po, pakibasa, 1, 2, ready, go. Reach out, send message, offer a hand to someone's situation in kindness. Gusto ko po yung salitang reach out. Kahapon po meron kami discussion about doon sa prayer. Isa po sa naging partner ko doon sa aking discussion po namin yung ibang pamamaraan para ma-reach out po yung mga kaibigan mo na close naman sa iyo pero malayo sa iyo. Sabi niya, Pastor, maganda yung yung idea na
send prayer, prayer, ano to po? Voice message. Prayer voice message. Ibig sabihin, halimbawa, hindi ka lamang magsasend ng message. Magsasend ka ng message, sabihin mo, naalala kita kapatid. Bawa, pangalan ay Hira. Hira, naalala kita. Pwede bang ipag-pray kita? Mag-send ka ng short message mo doon sa messenger na pinag-pray mo siya bilang pag naalala mo siya. So, usually meron naman po lahat siguro messenger na, no? So, ibig sabihin, malayo ka pero nakakonect ka. Send message. Simple po yun. Then yung prayer mo, pero i-extend sa kanya. Sabi ko, sa panahon natin ngayon, hindi na imposible. Dati ba, para mabisita mo ang isang tao, kailangan puntahan mo. Kaya nagtatalo ngayon yung mga pastor, yung mga batang pastor at yung mga tandang pastor, pagdating po sa visitation. Kasi tayo, mga batang pastor, okay lang na, kumusta ka na kapatid? Messenger. Connected na. Pero yung mga matatandang pastor, hindi sila sangayon sa gano'n. Ang gusto nila, puntahan mo sa bahay mo, makaharap mo face to face, para ma-sense mo talaga kung anong pakiramdam. Saan pa ang okay? Yung face to face o yung messenger? Sabi naman ng batang pastor, pastor, busy na po eh. Pero yung sapat na minuto na yun, na nakunin ko yung sarili ko sa kanya, at madama ko sa kanya yung pagmamahal ko, okay na po yun. Hindi ko po binabawal yung messenger, yung message ng messenger at saka yung face to face. Kung may pagkakataon, pwede natin parehas gawin. Amen. Reach out. Ang importante po sa pagtugon sa pangailangan, maabot po natin. Tumugon tayo doon sa particular na pangangailangan. So, taas nga po yung mga kamay. Kanang kamay, kanang kamay. Iabot nyo sa pinakamaabot nyo. Sana humaba yung kamay nyo at marami kayong maabot. So, salamat po. So, yung idea na yan, reach out, ay nangangahulugan, i-extend po natin ang tulong na meron tayo. So, sana po, ma-practice natin yan for this 2026, matuto tayo pumabot sa pangailangan ng iba. Number 3 po, pakibasa. 1, 2, ready, go. Ask God, pray specifically for the person you want. Ask God to lead your need. So ito rin yung request ni Jesus, di ba? Pag-pray nyo sila, nakita mo may pangangailangan ka, kailangan ba puntahan mo na ito ng ating mga church leaders para matugunan yung pangangailangan? Maaaring ikaw mismo nandoon at pwedeng ikaw na ang tutugon. Kasi nasense mo na yun, naramdaman mo na yun, nakita mo na yun. Ngayon, pinag-pray mo na siya. So mag-isip ka, balansin mo, paano ako tutugon? So, sa tingin ko, mas konkreto yung ganung paraan. Kasi dati po, pag may sakit, dati, kailangan ipatawag si pastor para puntahan yung may sakit. Tama ba? Mga old people. Ganon ang ating sistema. Pero sa akin, ang idea ko, kung wala si pastor, pwede niyang ipag-pray kung sino yung nandun ang kapatid. Ikaw ang naroon ka, yung prayer mo, kasi kapangyarihan din yun ang prayer ni pastor. Amen po ba doon? Ang prayer lang ba ni pastor ang makapangyarihan kaysa doon sa prayer mo? No. Kasi yung kalagayan ni pastor, bagamat siya ay tinatawag na gospel minister, pero ikaw rin ay may tungkulin sa kapatid na nangangailangan. Pwede mo siya ipag-pray. Ngayon, kung meron kang mga kasamang iba, pwede ka rin magsama. Pero not necessary na wala si pastor, wala nang mag-pray. Ito po yung nakita ko, ask God, pray specifically. Kahit doon sa kinalalagyan mo, pwede ka na mag-pray. Ngayon, kung mabisita mo pa siya, mas specific po, mas sense po natin ang galaw ng Diyos sa buhay ng mga tao nangangailangan. Amen? And lastly po, tayo po tayong lahat. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, ready, go. You yourself, believing God has your schedule or resources to show mercy in practical ways. Dalawang bagay dyan. Resources, schedule. Pwede ka ba mag-adjust
na handa ka mag-adjust in a sense of obedience, compassion, pagtugon sa pangangailangan, o sasabihin mo, Pastor, no time ako dyan. This is a challenge. For this 2026, ilapat po natin ang ating buwan. Kung paano po tayo makatutugon ng maliit nating bahagi sa malaking pangangailangan. Adjust ka, schedule mo, resources mo to show mercy in practical.